Hi classmate! This is my third day. Dito na po ako sa kada. Mag-i-impake na ako kasi wow! Ngayon ko lang binuksan yung kurtina ko. Ang ganda pala ng view ko. Okay, this is my third day dito sa Okada. And kaya ako ginagawa itong mga bagay na to kasi may mga schedules din po talaga ako dito. Nagkaroon po ako ng mga meetings dito. And maliban doon, gusto ko rin din mag-iba lang din yung mundo. Mag-iba yung ginagalawan ko. Grabe, ang ganda. Pero grabe na yung reclamation. Makita niyo yung classmate. Yung dulong yun, darating ang time, puro na yung lupa. Kung doon gagawin yung reclamation, doon magkakaroon ng tinatawag na smart city. Well, anyway, classmate, bigyan ko na lang kayo ng kwento bago ako, kasi dapat mag-vlog ako dito sa Okada gabi-gabi. Eh, since ang dami ko talaga nagiging schedule and pag uwi talaga dito, medyo pagod-pagod na po tayo kaya hindi na ako nakagawa ng vlog. Sabi ko, bago ako umalis, gagawa muna ako ng vlog at ang pag-uusapan po natin is paano ka magsimula ulit. Kasi parang ito, bigyan ko ng isang story. Merong isang bata, pangalan na lang natin yung bata, si Alex. Okay? Si Alex, gumawa siya ng sandcastle. Pinaganda niya ng sobra tong sandcastle na to. Now, pinaganda niya, pagkatapos niyang paganda yung sandcastle, bumalik siya muna sa bahay nila. Then after, pagbalik niya ulit dun sa beach, nagulat na lang siya, nakita niya na yung sandcastle niya, giniba na ng isang bata, sinira. Then, anong mafe-feel niya? Siyempre, malulungkot siya. Siyempre, manlalambot siya. Minsan, baka pwedeng dumating sa time na balik-balikan pa niya araw-araw. Then, ganun kasi ang nagiging normal na reaction natin about life. Na pwede natin ma-illustrate yung sandcastle sa mga bagay na nakasanayan natin, sa mga taong nakarelasyon natin, sa mga success na meron sa atin before. But always remember this, hindi ka makakagawa ng mas magandang sandcastle kung mas magfo-focus ka palagi dun sa sandcastle na ginawa mo or worse, dun sa sira ng sandcastle. Then, sana i-relate natin to sa this coming few months. 2 buwan na lang po ang natitira bago matapos yung 2023. And ako na-realize ko kasi maraming nagtatanong palagi sa akin, paano po ba hindi ma-reject? Paano po ba na walang downline na mag-quit? So on and so forth. Sabi ko, don't ever hurt yourself na yung isang bagay na normal naman nangyayari, gusto mong hindi mangyari sa'yo. Kasi wala akong kilala na networker na hindi na-reject. Wala akong kilalang networker na lahat ng nag-join sa kanya hindi na umalis. And ganun din naman sa lahat. Sa relationship, ang dami din naman natin ganun. Hindi lahat ng taong dumaan sa atin mag-stay. Yung mga perang kinita natin, hindi naman lahat ng kinita natin nag-i-stay. Minsan nawawala din. And yung mga gamit na meron sa atin, nasisira, di ba? Or minsan pinapalitan naman natin. And that's life. Na isa yan sa matagal na lesson na natutunan ko sa life. Pero yan ang pinaka-valuable for me. Kasi I have that longing na yung mga friends ko before, nung mga elementary, high school, college, kasi iisang circle of friends lang ako nung mga kapitbahay namin. Then, I have a longing na magkakasama kami kasi nang naging parang kwentuhan namin before na hanggang pagtanda, magkakaibigan tayo, blah, 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 so on and so forth. Then, hanggang naging successful na ako, meron pa rin akong longing na parang gusto ko silang bitbitin. Kaya nga dati dumadating pa sa point na every December talaga silang priority ko na lagi kami nag-Christmas party sa bahay. Tapos talagang gusto ko kompleto kami kasi nga parang I'm still trying na mabuo pa rin yung isang friendship na honestly, it meant na kailangan na magkaroon kayo ng separate ways. Kaya para sa akin, kung ano man ang pinakamagandang gusto kong lesson na matutunan nyo, and we need to move on fast. Kasi sabi nga, hindi ka naman makakagawa ng mas magandang castle kung lagi kang naka-attach dun sa lumang castle. And that's the same with our life. Na classmate, alam ko gustong-gusto mo magbago buhay mo. Alam ko gigil na gigil ka na magkaroon ka ng panibagong kwento, panibagong experience sa life. Then, bakit ka nag-hold on sa past? Diba? Kung gusto mo pala ng pagbabago, parang just like me. I'm much more comfortable kung nasa Ortigas lang ako kasi naka-condo, bababa, nandun na yung lahat ng mga malls, tapos nandun na yung mga
nandun din yung office, kung may mga transaction, mas magiging, it's so much comfortable for me. Tapos wala pang gastos, o diba? Pero bakit I choose to be here? Kasi gusto ko ng bagong circles, gusto kong bagong nakikita, gusto kong nakakapag-isip-isip ako ng mas maayos kasi by staying in the old place na nakasanayan mo, it's simply saying na parang gusto mo yung noon pa rin, luma pa rin na energy ang ma-adapt mo. And kaya, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, classmate, I started my networking career sa Bicol, hanggang umiikot na ako ng iba't ibang lugar, hanggang nagstay ako ng Manila, hanggang umiikot naman ako ng buong Pilipinas, hanggang sumunod, ito naman ang experiences ko na even nasa Manila na ako. I choose na nag-hotel pa rin po ako sa mga iba't ibang hotel sa Metro Manila for that new experience na para lalo akong inspire, lalo ako manggigil. Again, gusto ko lang po kasi nababasa ko ito minsan. Bakit may mga kakilala ko na mayayaman na hindi naman yung ginagawa? Hindi mo naman alam yung lahat ng nangyayari sa sinasabi mong mayayaman. And second, para sa akin, may kanya-kanya tayong, di ba, we are all unique individuals. May kanya-kanya tayong trigger point. And ako, kinukwento ko lang po sa inyo kung ano ang trigger point ko. Kinukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay nagpapa-inspire sa akin. I'm not saying na gawin mo tong eksakto, pero ang pinaka pwede mong gawin mo yung bagay na magpapa-inspire sa'yo. Di pumunta ka. Kung mas nai-inspire ka sa bundok, di doon ka pumunta. Di ba? Kung mas nai-inspire ka sa beach, di doon ka pumunta. Basta kung saan trip mo na pag nandun ka, lalo ka nang gigigil mangarap ng malaki, lalo kang nai-inspire, then go for it. Kaya para sa aking classmate, November na po ngayon, mag-isang buwan na lang, then after, tapos na naman ang taon na to, 2024, then ano ba ang 2024 na gusto mo? Kaya para sa akin, ang pinakamagandang start, kasi ako, yun ang gagawin ko, may mga friends akong ikakat, may mga downlines akong ikakat. Pag sinabi kong ikakat, hindi naman technically, hindi ko napapansin, pero mawawala na sila sa list ng mga fina-follow up ko, sa mga list na, tara, meet tayo, ito gusto ko maging goals mo, ito ganito. Magkakat ako ng ganon para makapagdagdag ako ng panibagong ibang tao na pagtutuunan ko at pagbibigyan ko ng oras. Kasi sa amin, by next year, we will have lots and lots of, punta ng iba't ibang bansa by next year. Kaya ako I'm very excited for, again, what will happen for me. And I'm sure, lagi kong sinasabi, I will never be the same again. I will be better, mas magiging magaling ako, mas magiging mabuting kaibigan, mas magiging mabuting asawa, mas magiging mabuting tatay, mas magiging mabuting upline, di ba? Mas magiging mabuting business partner. And yun yung goal ko by next year. Kaya ikaw, hindi ko man alam kung anong gusto mo, hindi ko man alam kung anong goals mo, pero magpasalamat ka kung may mga nawala sa'yo kasi it only means na meron bagong darating sa buhay mo. Kaya classmate, huwag kalimutan, mag-comment, mag-like ng mga experiences nyo, mga positive na experiences nyo. Kung may mga pangit na experiences nyo, okay lang din, i-comment nyo, dugtungan nyo lang ng lesson na natutunan nyo. Kasi sabi nga, pag dumating ka sa point, classmate, na naguguluhan ka kung ano ang gagawin mo, gawin mo lang yan kahit ano. Magkamali ka man, tumama man yan, progress pa rin yan. Tandaan mo, ang hindi progress yung pag-stay sa isang lugar nang hindi ka gumagalaw. Kasi walang movement yan, walang progress yan. Kahit gumalaw ka, mali, akala mong mali nangyari sa'yo, that is also progress. Kasi tandaan mo, yung mga mali na nangyari sa atin, yun ang naghatid para sa mga tamang desisyon na yun ang naghatid para sa ikakaganda lalo ng buhay natin. In short, ang mali ay hindi po mali. Nagkataon lang na ang perception lang natin mali. Kaya baguhin mo, pag nagkamali ka classmate, ngiti lang, smile lang. Tandaan mo, ituloy-tuloy mo lang dyan. Madadali at madadali mo rin yung tamang sagot na hinahanap mo. Kaya dito muna ako, magkakape na muna ako at mag-i-impake pa ako at katatapos ko lang mag-gym. Bye-bye.